Hello guys, kumusta? Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back to Chloe TV. So ngayon guys, bibigyan na naman natin ng reaction video itong in-upload ni Milbs Castle. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Milbs Castle guys, please don't forget to subscribe sa kanyang channel para sa karagdagang update dyan sa WPS. So yung magiging topic natin ngayon is about WPS pa rin, and panonoorin natin itong video na may pamagat na USA Navy Admiral Aquilino, paglalamayan ng China. So sana nga guys, paglalamayan na itong mga China kasi napaka tong China na to, napaka abusado na talaga itong China. So kusa aatake ang USA, di na magdideklara ng war. Ayan, parang nakakatakot din naman talaga magkagera guys, no? Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong klaseng content, huwag kalimutan mag-like, share, and comment sa video na to. And please don't forget to subscribe to my channel. Ayan, so let's go. Panoorin natin to. Paglalamayan na sana ang China. Kaso, peke pala ang inilabas na video ng Chinese Foreign Ministry. Fake news. Gusto ko talaga yung word na paglalamayan. The best talaga to si Kyle, Si Kyle, sino ba to? Sino nga ulit na? Si Kyle Milbs Castle, tama. The best tong mag-narrate ng kwento dyan tungkol dyan sa WPS na yan. News talaga tong China kahit kailan. Akala ko naman matatapang talaga, mga duwag naman pala. So ano na China? Baka sabihin nyo edited na naman ang maritime cooperation. Hilig yung mga yan sa mga fake news. Yung mga gamit nga nila puro fake eh. So isa pa dyan, hilig nilang magpa-victim talaga guys, no? Yung mga Chinese na yan. Operative activity ha. Totoo yan. Huwag nyo igaya sa inyo na puro peke na lang. Kahit i-fact check nyo pa. At syempre kung nagsasanay ang Pilipinas at Amerika sa pakikipagdigma sa karagatan, magkakasa rin to ng pagsasanay sa kalangitan. Papali pa rin ang mga fighter jet at posibleng Ayan, so dapat hindi lang pangdagat yung ititrain natin dyan sa WPS dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. Dapat din gamitin din natin yung mga himpapawid nating kagamitang pangdigma para para patas. magpaspato ng bata. Meron tayong pangdagat at saka panghimpapawid na Honest. Ano ang ibig sabihin nito? Pupunta sa Taiwan ang Philippine Air Force at US Air Force. So, posibleng rumisponde ang Pilipinas sa Taiwan kung sakaling magkagera doon. Tama naman, di ba? Para saan pa ang gagawing military exercises kung wala naman tong dahilan o connection sa Taiwan? Pwedeng mag-reach up to itong Taiwan guys, no, maliit na bansa lang tong Taiwan, pero talagang hindi uurong tong Taiwan sa pakipagbakbakan dyan sa China. Imagine nyo guys yung presidente dyan is babae. Tapos napakatapang ng presidente nila dyan. beyond Batanes at yung northern tip natin, no? Anong involved dito? Mga fighter aircraft from both air forces. So, may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Dito sa At least kahit pa paano guys, meron tayong mga high-tech na aircraft. Dapat, para sa akin, no, dapat dagdagan pa natin yung mga yan. Dapat patatagin pa natin yung kagamitan ng ating mga Philippine Air Force, Philippine Navy, para hindi na tayo kayang bulihin ng China. kasanayin kung paano mabilis makakaresponde ang US Air Force sa oras ng gyera. Kung may lumubog man na isang barko ang Pilipinas o may mamatay, No, pagkakawawa talaga ng ating resupply boat na yan guys. Talagang nasira siya kasi tinira ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard. ay tayong tauhan, agad aatake pabalik ang US Indo-Pacific Command. Dito hindi na kailangan pang magdeklara ng gyera ang US kontra sa China. Kusang ma-activate ang Mutual Defense Treaty at agad-agad maglulunsad ang Amerika ng airstrike laban sa China. Dito muling inulit ni Admiral John Aquilino
Committed ang US na protektahan ang karapatan ng Pilipinas laban sa walang basehang pang-aangkin ng Chinese government. All of Itong US guys, no, sana totoong tulong yung intensyon talaga nila dito sa atin, kasi alam naman natin tong US guys, pira-pira lang din yung yung government nila, no. So alam naman natin na pag may gera, so maraming pera. So ewan ko kung totoong tulong ba to, or sana nga totoong tulong yung ibibigay ng US para sa ating Pilipinas kung ugaling man magkaroon ng digmaan. the nations in the region have the right to operate and gain the resources that are allowed to them inside of their exclusive economic zone. The Philippines are no different. And these actions are dangerous, illegal, and they are destabilizing the region. The illegal claim of everything inside of the self-proclaimed 9 or 10 dash line as Chinese sovereign territorial waters has no basis in international law, and it has been decreed by the 2016 tribunal that it, in fact, the Chinese have no legal claim. Pero never nilang nirespeto ng mga Chinese na yan yung international law. Yung 2016 ruling hindi nila sinunod. So itong China, napatigas talaga ng mga pagmumukha nito guys. Kahit international law, hindi nila kayang irespeto. Kay dating Pangulong Duterte, okay lang na binubuli tayo. Kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi yan katanggap-tanggap. Kayo, gusto nyo bang minamaliit lang tayo ng China? Hindi naman tama yan, di ba? Dito hindi. Yung panahon kasi ni former President Rodrigo Duterte, binibaby kasi nila yung China na yan. So kahit anong sol-sol ng China dyan sa nung nakaraang administrasyon, so okay lang. Kaya siguro lumaki yung ulo ng Chinese government, kasi talagang hindi ako expert dito ha, pero feeling ko mas pinapaboran niya yung China noon, kaya nangyari, mas lumala yung nangyari dyan sa WPS na yan, sa West Philippine Sea. Hindi papayag ang administrasyong Marcos, inaapi-api lang ang mga Pilipino. Hindi hahayaan ni PBBM na may mamatay pa sa West Philippine Sea bago tayo umaksyon. Dapat handa tayo sa oras na may sumiklab talagang malaking gulo. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Tama, hindi yan katanggap-tanggap ng mga Pilipino. Diba? So hindi tayo dapat lang magpapaapi dyan sa mga Chinese. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Yung mga ninuno nga natin guys, binuwis yung buhay nila. So I think this is the time siguro na ipakita rin natin yung suporta sa ating mga Pilipino para sa ating kumbaga panghaharas dito sa China. Naway mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Kayo, ano ang inyong reaksyon sa mas lumalalang agresyon ng China sa ating teritoryo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. So ayan guys, kung kayo yung tatanungin dito, handa ba kayong ipaglaban yung bansa natin para sa ating kalayaan, para matigil na tong mga ginagawa ng Chinese, no, dyan sa WPS? So kayo, ano yung magiging opinion nyo? Ano yung magiging opinion nyo? So please comment down below. Ayan guys, maraming salamat sa panonood.